So eto na nga, at dahil nga marami ang nagtanong paano to lutuin, at ngayong araw samahan niyo ko dahil magluluto tayo ng beef mechado. So madaling-madali lang to mga manay, lalo na dun sa mga naubusan na hindi nakabili sa akin. Tapos malalayo yung lugar nila kaya hindi kaya at hindi aabutin ng delivery. So eto nga, meron tayo dito mga sangkap na kailangan natin. Bale, dalawang klase ng parte ng baka yung kailangan natin. Meron tayong beef brisket. So ito po yung may part ng buto tapos may taba-taba. Kasi may mga manay, hindi to authentic na beef mechado ha. Kasi ang authentic nun is naglalagay or nagsasalpak ng taba sa gitna ng laman. So dahil ayaw natin na maproseso at mas matatagalan yung ating pagluluto, ito na lang yung gagawin natin. Pumili ako ng may mga taba-taba. Ito meron din tayong laman na kalitiran, yung parte ng baka neto. Kung gusto nyo purong laman, pwede naman. Nasa inyo yan. Kayo naman yung masusunod kung ano yung available dyan sa inyong kitchen o sa palengke na mabibilhan ninyo. Baling gagawin lang natin, linisan yung karne, then ilalagay natin sa isang lagayan kung saan magmamarinade tayo. Ang sikreto talaga para mas malasa mga manay, mas mainam na ibabad natin to ng magdamagan o kumbaga buong araw, isang araw na babaran para malasang malasa, para nanunuot hanggang kaloob-looban yung timpla. So pagsasamahin natin yung dalawa na yan, again kung gusto nyo yung part ng kalitiran lang, okay lang yon. Gusto kasi nga natin ma-achieve yung nagmamantika dahil marami talaga ang naglaway. Nung nag-post ako neto, talagang maraming gustong bumili kasi yung iba malalayo yung lugar nila. So titimplahan na natin to ng pampalasa. Bali meron tayo ditong maraming bawang at maraming sibuyas. Huwag natin tipirin sa mga ganitong klase ng pampalasa para po talagang kapit na kapit doon sa karne na ating ibababad. Then pipigaan natin to o pipisikan na mga 3 piraso lang ng kalamansi. Ito po ay pangtanggal ang go doon sa laman. So pwede naman kahit lemon, kung wala kayong kalamansi, mga 2 tablespoons ng lemon juice mga manay. Then pagkatapos nun, naglagay tayo dito ng 1 teaspoon ng pamintang pino. Maglalagay din tayo ng konting pampalasa Ajinomoto, then half cup ng soy sauce, any brand, at sasabayan ko na rin ng liquid seasoning, mga 2 tablespoons yung aking nilagay. Tapos masahin natin or halu-halukayin natin ganyan para po kumakapit dun sa karne. At kung mapapansin nyo mga manay, hindi na po ako rito naglagay ng asin. Kasi yung mga aromatic, mga pampalasa na nilagay natin, yun po ay sakto na para kumapit yung lasa sa karne. Ayaw naman natin to na umalat. Kasi pwede naman natin yan dagdagan kung kulang sa alat. Then sasabayan din natin to ng paglalagay ng 350 ml ng lemon lime soda o Sprite. Not sponsored to mga manay. Nakakatulong to para pampalambot at the same time meron din tong tamis na binibigay sa karne natin. So dito nga kung mapapansin nyo, hinalo-halo ko pa to para talagang kapit na kapit, ganyan. Then pagkatapos neto ay i-cover natin to ng cling wrap or pwede naman ng malinis na plastic or tissue towel, then ilagay nyo po sa chiller para mababad po natin overnight. So ganun lang po. At dito nga makalipas ang isang araw na ating pagbababad, yes, ginawa ko siyang isang araw talaga kasi may pinuntahan ako at dito nga ay lulutuin na natin. Pero bago yan, isi-sear natin yung karne mga manay. Itong proseso na to nakakatulong para kapag nagluluto tayo ng karne, wala na yung lumulutang na mga impurities kapag nirerekta natin ang pagluluto. So dito nga, isi-sear lang natin yan para magkameron siya ng konting bahagyang pagkakasunog sa magkabilang side. But ito naman po mga manay ay optional. Kung gusto nyo ng rektahang pagigisa, go, pwede naman po yun. Pero dito kung hindi naman kayo nagmamadali at gusto nyo ng mas masarap ang pagkakaluto, itry nyo tong ginagawa kong procedure. Then pagkatapos ng ating pagsisir, hanguin po natin yan isa-isa at magsasalang tayo ng mga natira pa natin kasi marami-rami itong lulutuin ko, bale 2 kilo't kalahating mahigit to. So yun yung kilo ng ating karne, kaya naman marami to. Dito pa lang sa ginagawa ko mga manay, maaamoy nyo na talaga kapag maganda yung pagkababad niya kasi ang bango-bango, talagang kapit na dun sa karne na niluluto ko. Then pagkatapos natin ma-sear, magsalang na tayo ng ating paglulutuan. Bali maglalagay ulit tayo ng mantika kung saan magigisa tayo ng bawang at sibuyas. So ang gamit ko dyang sibuyas ay puti pero pwede rin naman ng pula.
Basta kung anong available sa inyo, kung anong kulay, go, yun yung gamitin ninyo. Bali, una kong ginisa ay yung bawang para lumabas yung aroma. Then, kapag naamoy nyo na, sundan na ng paglalagay ng sibuyas. At dito nga, haluin lamang po natin ng maigi. Then, kapag lanta na yung sibuyas, maglalagay tayo ng tomato paste. So, dito, igigisa natin yung tomato paste para hindi po siya kagad mapanis. Kasi mainit ang panahon ngayon. Lalo na kung dadalhin nyo to na pambaon sa mga outing ninyo, ganyan. Pero advice ko lang, mag-add kayo ng suka kapag dadalhin ninyo sa mga ganon. Kasi syempre, walang malamig na lugar doon dahil mainit. Pupunta kayo sa mga liguan, lagyan nyo po kahit mga 2 tablespoon ng suka, hindi naman maglalasa yon para iwas panis kagad. Then dito nga maglalagay tayo ng half cup ng red bell pepper. Hiwain nyo rin po ng maliliit mga manay. At sinasabay na rin natin sa paggisa para yung lasa neto ay kumapit na rin. Then, saka natin ilagay yung ating na-sear na karne kanina. Ilagay natin lahat. Then, ang gagawin natin dito ay sasangkutsahin natin. Mas mainam po talaga na sinasangkutsa. Mahilig talaga ako mga manay sa paggigisa. Kasi parang mas lalong sumasarap yung lutuin natin kesa rerektahan kagad natin ng paglalagay ng sabaw or ng tubig. So sa ganitong pamamaraan, mas malasa po at hindi malansa yung ating niluluto. Pagkatapos magisa, ilagay na po natin yung pinagbabara ng karne. Kaya wag nyo pong itatapon ito ha. Kasi hindi po yan kailangan mawala. Ilalagay ulit natin yan, then susundan natin ang paglalagay ng tubig. So dito nga hahaluin ko muna. Bali maya-maya magdadagdag din ako rito ng tubig dahil nga ito ay baka matagal itong palambutin. So haluin ko lamang po ng ganyan, tapos mag-a-add ako rito ulit ng tubig para naman hanggang sa tuluyan na siyang mapalambot nito. Bali dito nga hindi ako gagamit ng pressure cooker mga manay. Pero kung meron kayong pressure cooker, mas mainam para mas mabilis niyong mapalambot. Nag-add din ako ng 2 kutsara ng asukal, dagdag tamis, pero hindi naman po yan totally talagang tatamis ng sobra. Pero yun po ay optional ha, kung ayaw ninyo wag nyong lalagyan. Nag-add din ako ng pamintang pino, 1 teaspoon, at ang sikreto para mas malasa, maglalagay din tayo ng star margarine na mga 1/4 cup. Ayan. Kasi mas malinamnam po pag meron nito. Pero kung ayaw nyo, wag nyo lagyan. Pero para sa akin, try nyo po. Sure na talagang mabibilib kayo sa lasa. Then, takpan natin. Makalipas po rito mga manay ang 40 minutes na pagluluto natin. Hahalu-haluin nyo po para sure natin na nagiging pantay at hindi nasusunog yung bandang ilalim. Pagkatapos nyan, tatakpan ulit po natin ito para tuluyan na mapalambot itong ating karne. So habang niluluto yan, tayo naman ay magprito ng patatas. So yes, itong ginagawa natin na procedure na to na pagprito ng patatas mga manay ay iwas panis ang ating ulam. Kesa irerekta nyo po yan na ilalagay. Yun po yung purpose neto kasi natatanggal yung excess ng tubig sa patatas natin. Kapag luto na at eto na, malambot na rin yung ating mechado, so pwede na natin ditong ilagay yung patatas na ating naprito kanina. At dahil nga luto na rin tong patatas na to, hindi na natin kailangan magtagal ng pagluluto. At dito nga mga manay, kung mapapansin nyo, lumulutang na yung mantika dito sa ating nilulutong mechado. At yung kanyang pinaka-sauce, kita nyo yan, naglalapot. Yun lang ang kagandahan kapag niluluto natin ang dahan-dahan sa mahinang apoy hanggang siya ay mapalambot, mas lalong mas masarap. Pero again, kung meron kayong pressure cooker, go, gamitin nyo yon. Pero dito sa pagluluto natin, inabot lang ako ng kulang-kulang 2 oras na pagpapalambot dito, pero masasabi ko naman na worth it kasi yung lasa talagang kapit na kapit hanggang loob. Syempre, hindi mawawala, magpi-plating na tayo para naman matikman ng pamilya natin. O ayan mga manay ha, sa mga nagtatanong neto at dahil maraming nag-request, manay, paano yan lutuin? Eto na po, sana po ay itry ninyo at masubukan ng inyong pamilya para naman, ako, ire-request ulit nila to sa inyo. Pwedeng-pwede nyo tong panghandaan at pwedeng-pwedeng pambenta. At eto na ang tikiman time, kaya naman tara, kakain na po tayo. Siyempre, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalambot yung ating mechado para naman sa paghihintay ng lahat, titikman natin at patatakmin ko kayo. Ako lang pala yung titikim. So, unang kagat para sa inyo, ayan mga manay, kain po. At wala pa tong sauce, so tikman muna natin na yung pinakamit, tapos yung patatas. Yung lasa nito mga manay, alam mo yung may konting asim, konting tamis na talagang, ewan ko, pang only rice yung ganitong timpla eh. Then lagyan natin ng may pinakasarsa.
Hindi siya mga manay maalat ha, kasi pansin nyo hindi naman ako totaling naglagay ng asin kasi yung mismong mga pampalasa lang yung nilagay ko. Pero again, pwede nyo pa yan i-adjust base sa timpla na nais ninyo. So ayun lang mga manay, muli ako ang inyong madiskarting nanay, kaya naman tara, kain po tayo!